Eto na, nagkanto bar tayo. Nilagyan ko lang ng bar tape na medyo malaki para masarap hawakan, kasi nung dati baluktot na baluktot dito, parang medyo mahirap hawakan. Ayun, good afternoon guys. Eto, lalabas lang tayo, pupunta tayo ron sa may Parang kasi may nag-request sa atin na i-bike check ko raw tong bisikleta natin. Kaya ayun, bike check natin, and magkikwento na lang ako kung ano yung pwede kong i-detail dito sa bisikleta and kung ano yung advantage at disadvantage. Tara, mukhang solo natin ng Parang grassland. And yun na nga guys, nandito tayo ngayon sa Parang ng Langkaan. Ito yung view natin, and medyo tahimik dito tayo magbabike check. Ito ngayon yung bisikleta natin, si Marine. Parang nabuo ko si Marine before pandemic. Hanggang ngayon ito yung ginagamit ko sa mga ride, long ride, and marami na ring na bagong setup. Dati naka 3x, ngayon 1x na lang. And ngayon i-bike check natin. Eto na, ito yung pinaka stand natin, DIY na lang. Ang group set natin is naka ano lang to, 12 speed na Diore. And ang dati na ako nitong naka XT na preno, na-retain ko na lang to, yung preno ng Diore, as binenta ko rin, para kumbaga ito na yung nakakabit dati dito sa Marine, hindi ko na siya pinalitan. Yan na yun. And etong Marine natin, Marine Nail Trail 9.7, hindi ko na tinanggal. Ito yung lagayan ko ng tools, interior. Meron ako dito isang sling bag and ayun, tools. Naka 1x12 tayo. Ito yung setup natin ngayon. Medyo madumi. And dati naka 2.1 o 2.0 na gulong. Ngayon gravel bike na format natin. Naka, ayan yung rim natin, DT Swiss. And yung tagal nung itong RD ko, ito yung naging problema ko dito sa sa upgrade natin. Ito yung unang bumigay. Ang unang bumigay, etong pinaka RD, makikita natin dyan. Ayan o, natipak yung RD. Hatak na hatak ngayon kasi galing tayo ron sa trail. Ayan dyan, naka-exit tayo. Ayan yung mga battle scar na yan. And pagdating sa pedal, dati naka pedal kabilaan. Ito ngayon medyo mas maganda to, by experience sa sa long ride, na minsan sobrang ulan, kailangan mo yung pwede kang mag sandals o tsinelas para magamit mo to. And yun, mayroon kang option, kasi pagka maulan at sobrang ulan, pagka yung cleats lang mismo medyo mahirap tapakan. And ito, napalitan na natin kasi na lost thread na yung kalas kabit nitong pinakang lock. And tubigan natin yung upuan natin, generic ngayon, pero masakit siya sa puwet hindi sana yung puwet ko rito, hinahanap ko pa rin, ibabalik ko yung luma kong upuan, pababalutan ko lang na medyo naka-flex siya pa ganito, hindi sumasakit yung puwet natin. And eto na, nagkanto bar tayo. Nilagyan ko lang ng bar tape na medyo malaki para masarap hawakan, kasi nung dati baluktot na baluktot dito, parang medyo mahirap hawakan. Ngayon saktuhan na lang yung hawak, na pagka sa long ride ang daming posisyon. Ang nagustuhan ko dito, ito pa rin yung ginagamit kong
handle grip kasi malambot, maganda sa kamay. Kaya kahit luma na hindi ko mapalitan kasi kahit wala akong gloves magandang gamitin. And ang advantage ito para sa akin yung may pagka-aggressive siya na masarap iahon. Mas gusto kong, mas pumapabor sa akin na nakatayo ako pagka umaahon ako, na hawak ko dito, parang hilang-hila ko siya pataas, may buwelo yun. And yung fork natin yung paring carbon, and naka 180 na rotor tayo na XC sa harapan. And by experience na iba pa rin talaga yung XC na preno, hindi ka ibibitin, talagang maayos na maayos. And yung ating hub, Pubno na microspline, para nagamit natin si 12 speed na microspline. Ayun, eto lang yung bisikleta natin, and dito yung bike rack na naka-roto sa trek nung binili ko sa Bikadelic sa may Santa Rosa, doon ko siya nakuha. And ang naging problema, kailangan pala talaga yung may mga lockwasher tong mga tornilyuhan, mga ganito, nilalagyan ko na ng goma. Habang tumatagal pagka nagbabibrate, yun yung nagiging problema, na titigal at luluag yung tornilyo. And yung ilaw natin, may ilaw pa rin, dinikit lang natin dyan, pero hindi ko pa nagagawang ilagay dito kasi yung isang bike carrier merong lagayan na ng ilaw. Yun lang guys, ito yung bisikleta natin, pero yung mileage na tinatakbo nito parang mula nung 2018, inabot siya nung pandemic, and hanggang ngayon. Itong bisikleta ko na to dati, ang pinakamagaan niya nung naka 3x pa siya, na nasa 10.5 yung bigat, pero ngayon medyo bumigat na. Gumaan pa rin gawa nun sa wheelset and additional bigat, yung stainless steel. Ayun, and ito, naglalagay na tayo rito ng lagayan ng tools. Nandito yung ilaw ko pagka hindi naman araw, kabitan ng Garmin. And ito, itong ginamit ko na to na handlebar is Ragusa, pero mas gusto ko yung yung design ng Sagmit. Pagdating dito sa curve na to, parang mas si Sagmit dito lang yung curve niya, ito kasi malayo. Mas gusto ko yung dito lang agad yung curve, para yung hawak mo rito sa ibabaw, straight pa rin yung kamay mo na nakadiretso rito. Ito kasi ang bilis mag-bend. And yun, pagdating sa gulong, ito nako, sumasakit ang ulo ko kay Gravel King. Kumbaga sobrang, parati ako napaplat nung pumunta kami ng Ilocos nila. Ito talaga yung kalaban, si Ellie. Alright guys, magagamit natin Cyclas. Apat na plat ako na hindi nagkakaroon ko kung anong nangyayari, may ipit o and kapitin siya ng wire. Yun yung dito, na minsan pagdating ko sa bahay, pag uwi ko kinabukasan flat, and ayusin mo uli, pagdating mo na naman kinabukasan flat. Medyo hassle, kaya nung time naman na nilagyan ko ng sealant, yung sealant naman dito, yung dun sa may sa may ipit lumabas. Kaya sabi ko, kahit may sealant, hindi pa rin pala safe. Depende sa pagkakabit mo ng gulong, hindi siguro naayos na mabuti. And yun naman, ang experience ko rito sa gulong is sobrang smooth. Pag minsan mararamdaman mo yung kunat pagka nasa kalsada na smooth din yung kalsada. Mas okay siya dun sa medyo trail ng konti. And kaya nga minsan parang naisip ko na okay pa rin yung yung pass rolling na may mga araw dito. Parang ito kasi ang lapad nung lumalapat sa simento o sa lupa. By experience kasi parang nararamdaman ko yung pagkaganit nung pedal
pag ito yung gamit kong gulong o na-experience ko na maganit siyang iahon, kaya parang okay pa rin sa akin yung 2.0 na gulong, mas okay din. Sa handlebar nga, yun na ang advantage, masarap iahon and maraming posisyon, lalo na sa long ride. Pwede ka humawak dito, mas relaxer, hindi ka masyadong intense doon sa mga eksena. Tubeless ready yung yung rim ko, pero hindi ko ginagawa, meron pa rin ako interior. Ang bala ko dyan, binabala ko yung magandang sealant, ilalagay ko sa loob ng interior. Okay lang na may gaanong bigat, mas safe naman nasa loob ng interior. Ang sa ngayon kasi parang yung nature na ng ride is hindi naman talaga totally laspagan parate. Okay lang na maging mabigat, na may mga dala-dala, enjoy na lang natin yung ride. Yun lang yung gusto kong mangyari dito sa setup natin ngayon. Parang napupunta na lang tayo ron sa bike touring, and ma-appreciate natin yung lugar, group ride sama-sama, mas masaya. Paminsan-minsan din naman pag solo ka, parang mas gusto mong mabilis o mga one day ride lang din, mas maganda rin yung magaan yung yung bisikleta. Kasi na-experience ko na nung yun, pumunta ako, galing akong Bicol pa dito papuntang Manila, na may karga akong kabilaan carrier. Talagang sinusubukan ko pa rin yung speed ko, pero nandun yung mararamdaman ko na sa tuhod yung difference, as in totally may may sakit saka mararamdaman mo yung bigat, yung pagkalaspag. Minsan may gusto kang habuling mga siklista na umu-overtake sa'yo, masabayan mo, hindi, talagang mararamdaman mo yung pagkalaspag Ayun guys, dun sa nagtanong na nagsabi na i-bike check ko tong bisikleta natin, eto na, naka-bike check. And ito palang 1x12 52, and dati naka 32 ako. Ito ngayon oval chain ring na 36. Ayan, may space pa tayo. Kasi dati noon, yun na nga rin yung naging problema ko dati, na nung gamit ko yung 32 teeth na chain ring, naiiwan ako sa sa pantayan parang sumasagad pa rin ako ron sa portion na idinidiin ko na, masakit sa tuhod. Parang iba yung iba yung may naka hindi pa nakasagad yung pinakang gearing mo, nahihirapan ka na. Kaya mas advantage sa akin yung 36, kahit sa ahon naman talagang mabigat yung ahon, pwede na namang igapang o itahi. Comfort na ako ron sa 36. Ayan guys, eto na, uwi na tayo. Na para dito sa 1x12 na binago kong setup, yun yung nakuha kong meron sa patag, makakahabol ka, may speed pa rin and sa ahon naman kaya pa rin i-manage, and
kaya pa rin itahi kung nung inakyat ko nga ng sungay, naiakyat ko ng sungay ito yung proud ako na sungay ng ng black wall na naiaho natin to. Naging advantage yung meron tayo kanto bar na dyan tayo humawak, medyo mababa, iwas yung angat unahan. Yun yung naging advantage niyan. And yun sa cornering naman, mga kurbada, masarap siyang i-handle relax. Ayan. And yun doon ako hiyang sa sa 36 nga na ang laki pa ng clearance ko. Kung 32 yan, hanggang dito lang. Ayan, medyo maayos. Ayan guys, yan na yung setup natin, si Marine. And lagay ko na lang yung mga natatakbo yata niyan, mga nasa 20,000 kilometers yung sabi ni Strava na nakita ko. Thank you for watching, and kung may mga tanong kayo, comment down below. Dun sa mga may gusto pang malaman, comment nyo lang para masagot natin dun sa comment section. Alright, thank you for watching.